Grocery lang tayo ng konti. Kasi may lulutuin ako na kailangan ko ng gulay. Hindi naman ako nag-i-stock ng gulay ng maramihan kasi nga saglit lang nasisira na rin kagad. Gusto ko sana magsinigang, may sabaw para mainit-init ba. Niluto ko kasi nung minsan puro prito bumili lang ako na tong sitaw. Napakamahal ngayon ng sitaw na $6 itong pirasong to. $6. Tapos ilang gulay lang grabe na, pamahal na talaga ng pamahal ngayon dito. Ang dami pang patatas ng kasama ko. Yan, diyan yan sa kasama kong Mexican. Na minsan kumuha din siya ng kumuha, pinamimigay din niya sa mga sa mga kakilala daw niya na pumupunta dito. Well, kaya lang naman ako lumabas kasi natipuhan ko yung Ray-Ban Meta. Talagang di ako mapakali, ganun ako pag may gusto akong kunin. Chinek ko kanina parang gusto ko siyang makuha before Christmas. So, tinesting ko and then inano ko siya. Sinubukan ko yung mga function niya, talagang suabe, sobrang smooth, parang nado na lahat yung kailangan ko. Yung camera and then yung audio kasi ang linaw ang ganda nung audio niya. And then maganda yung fit niya sa ulo ko. Kasi yung iba, nahihirapan ako pumili ng babagay sa akin na Ray-Ban kasi nga malaki yung ulo ko. Well, anyway guys, kaya ako din lumabas kasi nakita ko yung mga post ngayon dito sa Canada na mawawala na daw tong Mantuma saka tong ketchup ng UFC, tong Jopran, yung ganan. Kasi meron daw pangalan to, may mga content daw na hindi na approve, so baka daw mawala na. Ipaborito ko pa naman yung mga yan. Hindi ako makakain ng mga prito nang wala yung mga yan. Well, anyway, regarding dun sa post ko nung nakaraan about sa permanent residency application update natin, na nabanggit ko dun kasi na marami dun sa iba't ibang group ang medyo nagpapanik na, nagwo-worry. Actually, yun yung madalas kong nababanggit sa inyo na kadalasan ang pinagdadaanan dito ng mga temporary foreign workers na syempre naka-close working permit yan hindi yan pwedeng magtrabaho sa ibang employer. Talagang doon lang sila sa specific employer nila pwedeng magtrabaho. So ang hinahangad nila pag na-PR na sila is yung maging open na sila, kahit sa employer pwede na silang magtrabaho, kahit double job, triple job. And at the same time pwede na nilang ma-sponsor yung kanilang mga family, which is during that vlog, nabanggit ko nga na ang dami dun sa iba't ibang group na sinalihan ko, iba't ibang pathway, iba't ibang stream ng mga nagsipag-applyan na ng permanent residence application nila. Ang medyo nagpapanik, yung iba may nababasa pa ako doon, nagkakaroon daw sila ng depression, nagkaka-anxiety, nakakaisip kasi ang tagal nung iba January, February, March, April, May, hanggang ngayon na ba kayo, November. So wala pa daw update, pero meron na silang mga pre-arrival eligibility pass. So na-stuck na talaga sila sa background check. Well, talagang sabi naman ng karamihan, bumagal nga daw ngayon ng process, pero tuloy-tuloy naman, umuusad pa rin. At may patuloy pa rin yung pag-accept nila ng permanent residence kasi may mga pinasok na application na bago pa lang na in-accept pa din naman. So ibig sabihin, umuusad. Yun nga lang talaga, bumagal. Kasi nga sabi nga ni Ma'am Vilma, mga bago daw, yung mga nasa IRCC, marami doon nag-resign. So mga bago daw, so kumbaga ay hindi pa gamay, kaya medyo bumagal yung process. Well, anyway, yun yung sinasabi ko sa inyo kadalasan na yung mga nadito na nag-apply ng permanent residence application, kadalasan yun po yung mga nararamdaman nila. Nagkakaroon sila ng anxiety, nagkakaroon ng depression. Marami akong kakilalang ganyan Nasabi nga nila parang hindi doon nila alam kung ma-approve pa ba. Yung marami kang iniisip, sobra. Dahil yung halos lahat ng kakilala ko dito na PR na may mga pinagdaanan din pong ganyan. Gaya nung nabanggit ko nga doon, sabi ko, ito yung bagay na hindi naranasan nung mga tao na basta na lang dumating dito, inisponsor. Well, wala akong masamang ibig sabihin doon. Ang ibig ko lang sabihin po doon, kasi nung minsan may na-meet ako dito doon sa birthday yan, yung pumunta tayo kina Kuya Rodolfo nga. So nung nadun ako, tinatanong nila, kumusta yung permanent residence application mo? Sabi ko, ang tagal nga kasi yung kasama ko
ko, ganun din, nag-aantay din eh. Can you imagine that? Nag-DIY ako, yung mga kasama ko, nag-consultant, pero same kami ng sitwasyon, nag-aantay sila, nag-aantay din ako. So, walang ibig sabihin eh, walang special attention doon sa naka-consultant at sa nag-DIY. So, lahat kami parang nag-iisip, ang tagal nga eh, wala pa rin eh, nag-aantay kami eh. And then, may mga dumating dong mga bisita na na-meet namin, naging kaibigan na rin namin, si Kuya Chris, si Francis. Di sabi nga namin sa kanila, ito yung mga bagay na hindi naranasan nung basta na lang in-sponsor dito. Ang sagot sa amin nila, ito ECPR to. Ito si ECPR din to. In-sponsor lang siya ng asawa niya. Ito, in-sponsor lang siya ng asawa niya. Sabi nga nila, nagbibiruan sila doon. Sabi nga nila, ito yung samahan ng mga ECPR. Kumbaga, dumating sila dito, basta na lang sila pinag-requirements, pinag-medical, biometrics, and then pagdating dito, landed, PR na. So, wala akong ibig sabihin na masama doon. What I mean is, hindi nila naranasan yung pakiramdam ng mga temporary foreign workers na, alam nyo po kasi, ma-share ko lang din sa inyo. Bilang isang temporary foreign workers po dito, sa sobrang dami ko nang namimit dito mga kababae natin. Hindi ko lang sila ini-interview at hindi ko lang sila ibinibideo. May mga nakausap tayo, may mga tumatawag sa akin, may mga nagbe-message na sabi nila gusto na doon nilang ma-PR kasi talagang may mga dinadana silang abuse, mga pang-aabuso sa mga employer, pero nagtitiis po sila. Dahil sa kagustuhan nila na makuha nila yung permanent residence na yan para makuha nila yung family nila. Merong hindi mga binabayaran ng overtime, merong mga binabatukan daw ng employer, meron namang ang hirap daw talaga ng trabaho, hindi lang sila makaalis kasi kailangan nila magtiyaga dahil no choice daw sila kasi kahit na ganun daw yung mga dinadanas nila, eh no choice sila kasi may PR pathway yun eh, yung kanilang trabaho. So kailangan daw nilang makuha yun para kahit papano eh maging ika nga magbukas yung mga iba't ibang opportunities na pag PR ka na kasi pwede ka na magtrabaho kahit saan at the same time makuha yung pamilya mo. Then yung pamilya mong darating dito is napakaswerte. Kasi pagdating nila dito, landed immigrant na sila and then open work permit na sila, hindi niya na kailangang magtrabaho sa isang employer lang. Anytime pwede siyang umalis, pwede siyang magpalipat-lipat ng trabaho. So yun po yung point ko doon. Ngayon, dahil nga nabanggit ko nga yung ganon, nasabi ko, ito yung hindi naranasan ng mga in-sponsor na lang basta na yung nakakaranas ng nagkakaroon ng anxiety, depression. Kasi yung iba talaga, matutuloy pa ba yung PR ko? Baka makancel, baka after nung pinagantay ko ng 6 months, ibabalik lang din pala. So nung minsan, nagbasa ako ng comment doon kasi may parang, medyo parang siguro, I don't know, kung tinamaan ko yung ego niya kasi sabi nga niya, in-sponsor daw siya. So mahirap din daw, mga nagre-requirements din siya. Totoo naman, magre-requirements din kayo. Even ako, yung family ko, in-sponsor ko sila ngayon, nag-medical na sila, nag-biometrics na sila. So, kumbaga, ganun lang. Magme-medical sila, magba-biometrics sila, magpo-provide lang sila ng requirements, and then pag na-approve na ako, darating na lang sila dito, PR na sila. So yun po yung point ko. Ngayon, nagtalo-talo na sila doon sa comment, doon sa video yung ginawa ko. So pinagtanggol naman tayo ng mga subscribers natin. Hindi po kasi ako sumasagot kapag alam ko na hindi ako nauunawaan. Kumbaga parang ayoko makipagtalo kasi kung hindi mo nakuha yung point ko, eh hindi para makipagtalo ko sa'yo. So ang nakipagtalo sa kanya yung mga subscriber natin. Well, sabi nga nito ni Kabayan, Life Odyssey Motivation. Parang hindi mo yata na-gets ang sinabi ni Sir Perds. Masyado mong binigyan ng negative ang perspective ang sinabi niya. Hindi naman sinasabi na kasalanan ng mga na-sponsoran. Ipinapakita at sinasabi lang naman sa kanila na ganito kahirap ang pinagdaanan ng mga aplikante ng PR. Katakot-takot na requirements, documents at eligibilities ang need mong ma-meet. Konting mali lang, walay na ang application mo. Either i-refuse or ibabalik. Hindi lang money ang effort ang puhunan kundi yung time or panahon lalo na sa matagal mong pag-aantay ng positive result na sobrang tagal tas ending marirefuse lang at ibabalik ang application. Tapos submit na naman at mag-aantay na naman ng matagal na panahon. Kaya yung mga inisponsoran ay need talagang pahalagahan dahil napakaswerte nila. Yung ibang mga inisponsoran ay mga nag-iinarte pagdating dito. Yun lang naman ang hinihiling ng principal applicant, ang pahalagahan ang pagiging permanent resident. Huwag maging pasaway pagdating dito. Marami akong nakikitang kababayan dito na inisponsoran landed immigrant pagdating dito ay maaarte. So nagpasalamat ako kay Kabayan, kay Life Odyssey Motivation. Sabi nga niya sa akin, Sir Perds, nakaka-inspire ang mga immigration vlogs mo at marami kang natutulungan.
Kasi nung binabasa ko yung mga comments ni Kabayan, parang may halong galit, sama ng loob, kung ano-ano niya sinabi niya sa akin hindi maganda, na bakit ko daw sinisisi yung mga dumarating dito, basta na lang landed immigrant. So, napakarami. Kung babasahin ko isa-isa yon, talagang medyo may pagka-rude na talaga. Well, hindi ko po siya sinasagot. As in, hindi ko siya sinagot kasi nga sabi ko, hindi mo ko naunawaan. So, what's the point kung magpapaliwanag ako sa'yo? Kaya hindi ko siya sinasagot. Ang nagtanggol sa akin ay yung iba nating kababayan. Pero wag niyong ibabas si Kababayan. Then, nung sumunod na vlog ko, nag-comment uli siya. Yung pa rin ang ini-insist niya na parang sinisisi ko nga yung mga dumarating dito na landed immigrant, ini-sponsor, kasalanan daw ba nila? So, marami pa uli siyang sinabi. Well, sinagot ko na siya doon. Doon, in-explain ko yung side ko. Sabi ko, hindi ko sila sinisisi. Ang point ko is pahalagahan nila na pagdating nila dito ay PR na sila kagad, landed immigrant na. Kasi hindi nila alam yung pinagdaanan dito na nabanggit ko nga kanina na yung mga temporary foreign workers po dito, may mga pinagdadaanan niyang hirap na hindi nila alam. Sa pagtitiis nila na makuha yung permanent residence nila, kahit na inaabuso na sila, gaya nga ng nababanggit ko, panoorin nyo po kasi yung ibang vlog natin. Hindi porket nakapanood lang kayo ng isang vlog na may nasabi akong isang bagay, ay na-explain ko po yun doon sa iba kong vlog. Kagaya ng nabanggit ko nga, pagdating dito, nagkabayan, temporary foreign workers, dahil may permanent residence pathway yung kanyang trabaho, kahit na alam niyang inaabuso na siya, nagtitiis po yung mga yan. Marami pong ganyang pangyayari dito na sabi ko nga, yung iba nagre-report sa akin, nagme-message, nakakausap ko, nagtiis ako, Perds, ganito. Binabatukan ako ng employer ko, hindi ako pinapasahod ng tama, yung overtime ko hindi binabayaran at sobrang dami pa. Pero nagtiis ako, Perds, alang-alang sa para makuha ko yung pamilya ko. Maka-apply lang ako ng PR and then naalis na ako. So yun po yung hirap na pinagdadaanan ng isang temporary foreign workers. And then may na-meet po kasi ako dito ng mga kababayan natin na alam niyo po yung PR na sila. Dumating sila dito is PR na. And then nung na-meet ko sila, alam niyo yung isinasagot nila dun sa mga temporary foreign workers na hindi makalipat ng trabaho dahil nga close working permit. Alam niyo yung sinasagot nila sa akin, bakit kasi yung mga yan nagtsatsaga ng temporary foreign workers? Bakit kasi hindi ka lumipat dun? Ba't hindi ka maghanap ng trabaho? Bakit hindi ka ganan? Alam niyo po nung natanong ko yung mga ilang kababayan natin na ganun, sabi ko kasi sa kanila, ay close working permit po yun. Ay kayo po ba nang dumating po kayo dito? Dumating kami dito, PR na eh. Inisponsor ako ng asawa ko. Dumating kami dito, PR na eh. Inisponsor ako ng papa ko, ng mama ko. Alam niyo po, naisip ko, ay ayun. Hindi nila naranasan yung hirap ng isang temporary foreign workers na nagtitiis, nagtsatsaga kahit inaabuso na makuha lang yung permanent residence na yon. So, they have no idea. Dumating sila dito, landed PR na, landed immigrant na. So, ang dali. Kasi, anytime, kaya pwede kang maghanap ng trabaho. Ayaw mo ng trabaho? Hindi mo gusto? Lipat ka dito sa kabila, lipat ka dito sa kabila. Hanap ka lang kahit saan. Basta ikay open work permit, pwede kang maghanap kahit saan kasi PR ka na. So, yun po yung point ko. So, in-explain ko nga po sa kanya lahat ng yan. Sabi ko nga sa kanya, hindi ko sinisisi. Kasi may isang taong naghirap para yung mga kapamilya niya, hindi na pagdaanan yung hirap. So, marami pong ganun. So, sabi nga kumbaga, puputulin ko na yung cycle ng hirap ng pamilya ko. Ako na lang yung magsasakripisyo para sila yung guminhawa. Pagdating nila dito, permanent residence na sila. Pero may mga kakilala nga po tayo dito na ika nga ay hindi pinahalagahan. May totoong storya to. May dumating dito yung isang magulang, nanay. Nagpakahirap siya dito. Talagang tiniis niya. Palipat-lipat siya ng employer. Makahanap lang ng may pathway to PR. And then, nung nakuha na niya yung mga anak niya, pagdating dito, hindi man lang pinahalagahan yung pagiging permanent resident po. Meron ditong talagang halos lahat ata ng mga bisyo ay sinubukan na. And then, kabaon-baon sa utang. So, to make the story short, ang ending, umuwi na lang ng Pilipinas, tinakasan yung mga utang niya. So, nakakapanghinayang kasi ang daming nanghahangad na maging permanent resident tayo dito. And then, mayroong mga basta na lang darating dito na ECPR. Hindi man lang nila naranasan yung hirap. So, hindi nila pinahalagahan. So, nung na-explain ko kay Kabayan, nagkaintindihan kami. Eto, nag-reply siya sa akin sa comment din. Ang sagot po niya sa akin, saludo sa iyo, sir. Napaka-humble mo at totoong tao. You don't take criticism negatively. Honestly, hindi ko ina-expect yung positive feedback mo sa comments ko kahit may pagka-rude na yung sinabi ko. You serve as a prime example of an exceptional content creator. May God bless you more and your family, bro. So imagine guys,
ang dami na niyang sinabing masasakit. Halos hindi na nga ako nagpaliwanag. And then dahil nga doon sa next video ko na in-upload, talagang nagpupumilit pa rin siya na parang ika nga ay magpaliwanag ako kung bakit ko nasabi na yung mga dumarating dito na ika nga ECPR, yung landed immigrant, parang gusto niya makuha yung side ko. So nagpaliwanag ako, and it turns out na parang ang nangyari, yun, naging magkasundo pa kami, nagkaroon pa tayo ng panibagong kaibigan. So ganoon lang po yun eh. Ako kasi talaga hindi ako palapatol dun sa mga kasi alam nyo po, kilala ko yung sarili ko. Hindi po ako nang mamaliit ng tao, hindi po ako nangahamak ng tao. Kumbaga gaya na lang po nung sa madalas na misinterpret ng iba, na pag sinabi kong mag second hand muna kayo kung medyo kapos sa budget, huwag niyong tularan yung iba na kahit na talagang gipit na nag brand new car. Minsan nami-misinterpret nila, sinasabi nila, ano bang pakialam mo, mind your own business. Totoo po yun. Ako, wala akong pakialam sa kanila, pera nila yan. Lagi kong sinasabi nga, we only live once. Baka mamaya ipon tayo ng ipon, tapos hindi na natin magamit yung ipon natin, biglang pumanaw tayo bukas. So sabi ko nga, enjoy nyo yung mga bagay na magpapasaya sa inyo, kunin nyo, bilhin ninyo. Pero ang point ko po kasi dito, yung iba dito nagipit na, dumadaing na, hindi na alam pagbabudget, and ang gusto pa ay mas makapagpasikat, bibili ng brand new car, and then dadaing, sasabihin nila ang hirap ng buhay dito. Ikaw naman ang gumagawa ng ng buhay mo dito eh. Alam mo yung gipit ka na, instead na unahin mo pa yung mga ika nga is to set your priorities, kesa doon sa mga yung mga pampasikat na, yung iba naintindihan ko kasi na talagang walang idea sa pagkuha ng sasakyan, kaya gusto nila brand new. Well, naintindihan natin yan. Kumbaga, hindi po lahat is applicable yung sinasabi ko. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kung talagang wala kayong choice, mag-brand nyo kayo. Wala makakapigil sa inyo, buhay nyo yan. At the end of the day, kayo naman po ang magbabayad niyan. Kumbaga, yun ay paalala lang. Sabi ko nga malasakit do sa mga kapwa natin na kumbaga ay nagsisimula dito sa Canada. Kung paano nila sisimulan yung buhay nila dito nang hindi sila matutulad do sa mga naglalabasan sa, kita nyo naman yung sa Omni News, di ba? Meron dito nagkabaon-baon na kababayan natin dahil nga na pagdating dito, kinuha yung mga bayarin, ang daming pinuhang bayarin. So ang ending, naging homeless. So yun po yung para maiwasan natin yung mga ganong pangyayari sa buhay natin dito pagdating natin dito sa Canada. Well anyway kabayan, maraming salamat sa panonood. Na-share ko lang sa inyo itong mga binili ko kasi nga sabi ko nga, baka mawala na to kaya bumili na ako ng maraming stock. At doon sa kabayan natin na maraming mga sinabing hindi maganda, at the end of my video naman ay yung mga conversation namin naging magkasundo din kami. Hindi ko po kasi talaga binibigyan ng pansin masyado yung mga negative feedback kasi mas kilala ko po yung sarili ko. Kaya, at saka at the same time, in-explain ko naman doon sa mga kababayan natin kung bakit ko nasasabi yung mga ganong bagay. Yun naman po ay pagpapaalala para sa mga kababayan natin na gusto kong ika nga ay maging maayos yung buhay nila pagdating nila dito sa Canada. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea yung mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.